Magandang araw mga ka-stroke. Ayan, tayo po ay nagbabalik. At for today's video ay atin pong sasagutin ng mga tanong sa mga comment section ng ating pong mga ka-stroke. Ayan, at ipapakita ko rin po sa inyo ang exercise para sa kamay. Gamit ang dumbbell. Papakita ko po sa inyo ang dapat at hindi dapat gawin sa dumbbell. So, kung bago ko pala po sa aking channel, please subscribe at inyo na rin i-like at pindutin nyo na rin ang notification bell. Ayan, para lagi kayong updated sa mga video na lumalaban sa stroke. Ayan. At inyo rin i-share para maibahagi natin ang ating mga kaalaman tungkol sa stroke na lumalaban base sa aking experience. So, intro po muna tayo ng konti. My stroke journey. Daily life. How to fight the stroke. And stroke recovery book. Po sa inyo ang exercise sa kamay gamit ang dumbbell. Ayan. So, unang-una para palakasin natin ang ating braso gamit ang dumbbell. Ayan. Kapag ganito po yan, kung hindi nyo pa po mahawakan, pwede nyo pong ihawak ng ganyan. Ayan. Tulungan ng malakas na bahagi ng katawan. Ayan, ganyan. Tapos po, kapag ganyan, hawakan nyo po dito, tapos itataas po dito. Ayan. Ayan. Mapapansin nyo po dito. Ayan o. Nagkakaroon po siya ng movement yung muscle niya dito. Na-exercise po kasi siya dito. Ayan. Pwede nyo po siyang gawin ng 5 times or pwede rin 10 times. Ayan. Ganyan po. Ulit-ulitin nyo lang po yan. Ayan. Gamit ang dumbbell. Ayan. Ay atin po siyang iti-twist na pataob po. Pag ganyan po. Ayan. Ayan. Tapos balik. Ayan. Hawakan nyo po dito. Ayan. Nakikita nyo rin po yung muscle na meron po siyang movement. Ano? Ayan o. Pwede nyo rin po yung gawin ng 5 times or 10 times. Ayan. Ulit-ulit lang. O, 5 times. 1 2, lumalagotok siya eh. 3 4 5. Ayan. Hindi lahat ng posisyon ng double na ito ay tama. Meron din po siya nga hindi dapat gawin. Kagaya ng pagkabago ko pa lamang na stroke, medyo nakaliko pa ngayong kamay, ay hindi po natin pwedeng exercise ang bicep. Para po ganito. Yan. Mali po yun. Kasi po, pag ginawa nyo po yung ganyan, lalo po kayong mabebengkong. Ang ina-exercise po kasi ay ito. Dapat ito ay magkaroon ng muscle para mabigyan siya ng lakas. Ayan. Ang pag-exercise po, ayan, pag ganyan po, ay nakayuko ang ganyan, tapos iginay ka nun. Ayan. Especially pagka kahit tumata nakapuso na duro, mas magandang gano'n. Ayan. Ito po kasi dapat na mabigyan ng pansin ang tricep. Ayan. Pagka po bicep, pwede rin mag-exercise ng ganito kung kayo ay recover na at malakas na ang inyong braso at nakadiretso ng kagaya nito. Ayan. Pwede niyo pong magganyan. Pero kung hindi pa, lalo po tayong makukumang. Yun po tatanda natin. At sinasabi ko po sa inyo kasi po, base rin po yan sa aking experience. Una po tayo sa ating Q&A. Sa mga sasagutin po natin ang mga comment ng ating mga ka-stroke. Ito po ay ating tutugunan na kanilang mga tanungan
base rin po sa aking experience. At disclaimer lang po ha, ako po ay hindi doktor at hindi rin ako professional physical therapist. Ang akin po sinasabi at pinapayo sa inyo ay base po sa aking experience at naranasan at base na rin sa aking pagsasaliksik at pag-aaral. Yan. So, umpisa na po natin ha. So, unang tanong. Ang unang tanong ay kay Live Dress Chicken. Pa-advise naman, idol. Tanong ko lang po. Noong na-stroke ka, tuwing gabi din po ba nananakit yung braso mo, yung namamanhid? Kasi kay Papa, tuwing gabi sumasakit. Okay. Ilang taon na siya na-stroke? Ay, walang nakalagay, pero yan lang ang tanong. Okay. Base sa aking experience, ay yes. Nanakit po ang aking braso at talagang ako po ay hindi lang po akong makatulog, pati po ang mga kasama ko hindi rin makatulog. Ako po hindi nagpapatulog kasi po sa sakit at siyempre namamanhid. At ito po, ang ginawa ko po ay nakuha ko rin po sa exercise at saka meron din po akong nagmasahe sa akin katigaya ng mga nakita nyo sa akin mga nakaraang video na may nagmamasahe sa akin. Ayun po ay minasahe po ang aking kamay at pagkatapos po noon ay ako po ay nagkaroon din ng mga stretching kagaya ng mga pinakita ko sa inyo nung una. Pinakita ko po yun at yun po ay nakatulong. At hindi lang yan, pati pagposisyon ng pagtulog ay dapat ay tama din kasi po ay lalo't nadadaganan ng kamay ay yun po ay lalong mananakit. So, mas maganda po na ipahilot ninyo po, ipamasahin ninyo at kung yung mga exercise na pinakita ko, ay nyo rin pong gawin. So, yan po masasabi ko sa inyo at maraming salamat po sa inyong comment. Thank you. At ito naman, mayroon pang isa kay Ikay. Joke lang, hindi ko matay. Wala siyang pangalan, pero ito yung kanyang katanungan. Ang sabi niya ay, since 2021 po ako na-stroke, pero may galaw ang affected left hand ko. May close, pero walang open. Walang lakas ang affected left arm ko, hand ko. Please help para ma-exercise ko for the hands. Okay, siya po ay ang nagtanong po sa atin, nag-comment sa atin yan, ay siya po ay na-stroke. Ang tinamaan po sa kanya ay ang kanyang kanang bahagi ng utak. So, kaya naapektuhan sa kanya ay ang kaliwa. Left. Na-stroke pero may galaw ang affected left hand. Oo, yan yan. So, ang may papayo ko sa iyo ay exercise. Ayan. At basta gumalaw siya ng konti, igalaw mo na siya ng igalaw. Tulungan mo ng kanan mo na malakas na bahagi ng iyong kamay at i-exercise mo rin siya, i-stretch mo ganyan. At yun po, ay sa araw-araw mo po yung gagawin. Ayan. So, kapag gumalaw na po siya kahit kapiraso, ay igalaw nyo na po na yan ng igalaw. Tandaan nyo po, ang tanging solusyon sa na-stroke sa kaliwa ay igalaw siya ng igalaw. So, dapat igalaw siya ng igalaw at ina-exercise siya lagi siya. Ina-stretch siya lagi ng ganyan. Ayan. Kung nakasarado siya, tulungan ng malakas na bahagi ng kamay. Ayan. Tama. At kung may pera ka naman, edi magpa-therapy ka. Ayan. Kahit massage therapy. Wala lang po yung massage therapy. Ayan. Pero malaking bagay, yung tinutulungan mo siya ng malakas na bahagi. Oo. At yung stretching na pinakita ko sa inyo nung una, ayan, ganyan. Igalaw-galaw, ayan. Ayan. Basta lagi araw-araw. Huwag ka mapapalya. So, yan po ang aking sagot sa iyo, kaibigan. Maraming salamat. Okay, next. Next na katanungan ay kay Alvin Leideros. Ang sabi niya ay, kamusta po ka-stroke? Paano kaya mapalambot ang matigas na ankle? Kaya hirap po akong maglakad. Salamat po ng marami.
lahat naman ng na-stroke talaga matigas ang ankle. Lalo na kapag bago-bago pa lamang. Talaga mahirap yan. At isa pa, kapag matigas ang ankle, ay sala ang pag-drop ng paa. Kailangan kasi una sakong. Lahat po na na-stroke ay talagang ganyan, matigas ang paa. Pero hindi natin kung mas maganda, kung nakakalakad ka na, ay di ang gagawin mo na lamang ay kailangan mo ng foot wrap. Papakita ko po sa inyo ang foot wrap. Ito po ang foot wrap. Ayan o. Ganito po. Ito po ay na-order sa Lazada. Mura lang yan. 120 lang yan. Tapos po, kapag ka umaga at bago matulog, ay ganito po ang ginagawa. Ayan. Ayan. Iikot ng iikot. At pagkatapos po, kung meron kayong tungkod na yung sarado na apat ang paa, ay pwede kayong humawak doon. Tapos kayo ay tumiad. Yung pito. Ayan. Magandang exercise din yan sa ankle. Ayan. At yun po ay gagawin nyo tuwing umaga rin. Araw-araw din. Ayan. Huwag kayong mapapalyan. Ayan. Kailangan exercise. Laging kailangan may time management ka sa pag-exercise. At kailangan panindigan mo. At ito naman po yung sunod na katanungan. Galing kay Hermes Adventure. Hi Lods, Papa ko kasi na stroke. Bali 1 year na pero naka-close ang kaliwang kamay niya. Hindi daw niya maibuka. Paano kaya yun, ka-stroke? Okay, kaliwanan naman na na-stroke. Kaliwanan naman. So, yung 1 year na. May pag-asa pa po yan, 1 year. Ayan, napakalaki pa po ng pag-asa niya maibuka. So, siya po yung lagi nakasarado tapos nakakomang siguro ganyan. Ngayon po, ay kailangan po natin gumamit ng bola. Bola ng basketball. Hindi po bola ng yung maliit na bola malambot na pwede siyang i-squeeze. Ayun, yun po, pwede nyo po yung gamitin at malaki po ang tulong niya para may buka. At isa pa nga, kaliwa, pwede nyo tulungan ng kanan, kamay. Pwede nyo laging binubukang ganyan, o kaya pinapatong sa lamesa ganyan, o kaya pag naibukang ganyan, ay i-stretch nyo na pa ganyan. At meron din po tayong video na nauna, na mga nakaraang video na stretching ng mga daliri. At yan po yung makakatulong, panoorin nyo po yun. So, yan po masasabi ko sa inyo. At gawin nyo po araw-araw yung exercise na ganyan. Stretching. Ayan. At i-massage nyo po dito. Dito. Ganito po. Dito. Yun sa sikulan. Okay. Yan po ang aking masasabi. Ayan. At napakalaki po ng inyong pag-asa kasi po kayo ay 1 taon pa lamang na-stroke. Ayan. Yun po ay babalik pa rin po yan sa dati. At ito naman po ang next nating katanungan kay Ercel Joy Santa Ana. Yeah. So shout out sa iyo, Ercel Joy. Ito naman ang katanungan niya. Dito sa Bacoor, hindi qualified ang stroke bilang PWD. Sayang naman. Sayang, maka-discount man lang sana kapag bibili ng gamot. Totoo naman. So, yun nga. Nakakalungkot naman, kasi dito naman sa amin, sa Upland, pareho tayong taga Cavite. Kami naman dito lang kami sa Tagaytay. Dito kami sa Mendez. Pero dito ay ino-honor ang stroke patient na PWD. At ito pa po ang aking sasample. Ayan po, meron po akong card ng PWD. Ayan. So, kasi po, ang stroke patient po ay person with disabilities. Kaya nararapat na qualified po siya na mabigyan ng PWD card. So, yun po, dito po naman po sa amin, sa Tagaytay, hindi po binibigyan ng PWD card ay ang mga bingi. Ayan. Kasi po, hindi po sila ino-honor na person with disabilities. Pero tayo pong stroke patient ay qualified po yan. Ayan. Pero dapat po yan, sana naman po, ilapit po natin kay Miss Lani Mercado. Ayan.
At baka po sakali matutulungan niya at maunawaan niya ang mga kalagayan ng mga stroke patient na kagaya natin. Dahil unang-una, tayo po ay marami po tayong maintenance na binibiling gamot at kailangan din po natin na magkaroon ng discount. Malaki po may tutulong ng PWD kasi po hindi po lahat ng stroke patient ay nakaka-afford ng mga bilihing gamot. So sana naman po pinapag-usap ko po ito sa government ng local government ng Bacoor na sana naman po ay yun nila ang PWD. Opo, napakalaking bagay po kasi yun na may discount. So, yun po ang aking sagot at masasabi sa iyo, Miss Ercel Joy. Shoutout sa iyo and God bless. Okay, next. Ito na po yung huling katanungan sa ngayon at yun pong hindi namin nabigyan ng laan na mga katanungan ay yun po ay gagawa namin ng paraan sa susunod po na pag kami ay sumagot sa inyong mga katanungan. Ito po yung kay tanong ni Nori Leonardo. Ang tanong niya ay 3 taon na po akong stroke. Di ko pa po magamit ang kamay ko na tinamaan ng stroke. Okay, pareho tayong 3 taon na na-stroke. Ako po ay 3 taon na rin na-stroke, pero ako po ay na gumagana na po lahat ang aking kamay. Ipapakita ko po may tinakilikili. So, aminin mo man natin Miss Nori, ay yan po ay pinabayaan nyo. Yan. Kaya po yan ay ganyan. So, kung yan po ay exercise ninyo, ay yan po ay may gagalaw nyo pa po yan. Kung tamang exercise at mga tamang stretching. Ayan. So, ilang taon na 3. Pero wag pa rin po tayo mawawala ng pag-asa. Ayan po ay ano nyo pa rin po yan. May gagalaw nyo pa rin sa pamamagitan ng pag-exercise. So, panoorin nyo po ang aking mga nagdaang video. Ayan. Naroon po mga stretching at saka mga exercise na mga pagganyan-ganyan. Katulong po ang malakas na bahagi ng kamay. At yan po ay saka exercise at saka gagalaw. Ayan po ay manunumbalik ulit. Inyong try and try. Kaya nga tayo huwag mawawala ng pag-asa. Talaga may pag-asa pa yan. Galaw ng galaw. Lagi ulitin ko ulit, tandaan ninyo ang tanging solusyon sa tinamaan ng stroke na bahagi ng katawan ay ang movement. Kailangan siyang may galaw na may galaw. Yun talaga sikreto rin yan. Ang igalaw ng igalaw. Ayan po ang masasabi ko sa inyo, Miss Nori. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Gagalaw pa rin yan. Po sa mga kagaya ng mga matatagal na na-stroke. Siyempre, iniisip nila parang wala na. Ganito na lang talaga ang kalagayan. Pero hindi po. Yan po ay pagka saka-exercise at saka kailangan kasi dapat relax ang utak. Kagaya ng aking last video, kailangan nakarelax ang iyong isip at mahalaga rin talaga na natanggap mo na ang nangyayari sa iyo at yan ay isa rin sa malaking may tutulong sa iyo. Yung mga naiwanan na kagaya ng matatagal na stroke, taon na binilang at hanggang ngayon ay hindi pa rin na nagagalaw ng normal ang kanilang katulad ng mga kamay, ay yan ay ibig sabihin yan ay meron pa rin batik na hindi mo pa rin natatanggap kung ano nangyari sa iyo at meron ka pa rin galit sa iyong dibdib. At yan po ay kailangan nating alsin at kagaya nga ng sinabi ko, dapat always think positive. Exercise, practice makes it perfect. Totoo yan. Talagang at saka isa pa, lagi rin tayong mananalig sa Diyos. At saka sa ating sarili, maniwala tayo na tayo ay gagaling. Yan. Kung hindi man siya makabalik ng 100% na ikaw ay yung normal, ay at least ay nagagawa mo ang mga dapat mong gawin. Naihahawak mo iyong kamay. Kagaya ko, ako po ay 3 taon na stroke, pero ako po ay nakakapag-drive na at nakakalakad rin naman. Kahit hindi pa perfect talaga ang aking lakad, pero nakakapunta ako sa aking gustong puntahan sa pamamagitan ng paglalakad. At yun po ay dahil sa paniniwala ko sa sarili at tinanggap ko na talaga kung ano nangyari sa akin. Kasi nga, iniisip mo pa rin yung dati mong ginagawa, dati mong hanap buhay na wala.
kalimutan mo na yun. Kasi kung ikaw ay makakalaban at makakabangon, ay marami pa po tayong alternatibong may papalit sa ating mga katulad ng dating lifestyle na ikaw ay nagtatrabaho, especially breadwinner ka, maraming pagkakakitaan. So, paikutin natin ang ating mundo ng masaya. Ayan. So, pinagbuksan pa tayo ng ating Panginoon ng pinto at kailangan natin pumasok doon. At yun ay bagong bukas. Yes. Opo. Totoo po yan. So, kaya naman na... Wala ng pag-asa. Yes, huwag tayo mawawala ng pag-asa kasi nga ikaw ay buhay pa. Lagi ko yung sinasabi, kaya nga lahat ng mga stroke na lumalaban, ako po ay natutuwa pagka meron talaga nakakabawi, nakakabalik. Kung hindi man siya perfect, at least siya ay talagang recover na. Ayan, kaya nga huwag tayo mawawala ng pag-asa, lagi tayong nasa Diyos. At sa lahat ng mga na-stroke, ito po lagi ko sinasabi siyempre medyo ako emotional na kasi yung po ang side effect sa atin, emotional. Tayo po lahat ng mga na-stroke kailangan natin tayo po maniwala na tayo gagaling, lalakas, Titigas. So maraming salamat sa inyo at yung po ating sagot at pinakita ko rin po ang exercise sa dumbbell. Maraming salamat po and sa mabuhay po tayong lahat ng mga stroke na lumalaban at I love you. I love you all. Yeah.